Pamilya bilang sandigan ng mga pagpapahalaga. Learning Competency 1B. Natutukoy ang mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya na may impluwensya sa kanyang pagkatao. Nais kong magsimula sa pamamagitan ng isang tanong sa iyo. Ano ang istruktura ng iyong pamilya? Saan sa mga sumusunod na tutulad ang iyong pamilya? Kung titingin tayo sa paligid, makikita natin na may mga pamilyang magkakasama, ang mga tatay, nanay at mga anak. Mayroon ding mga pamilya na kasama ang lolo't lola, tito tita at mga pinsan. Pero may iba rin na isang magulang lang ang kasama. O kaya naman may mga magulang na nasa ibang bansa. At may mga magulang rin na pareho ang kasarian. Pwedeng dalawang nanay o dalawang tatay. Natutuhan natin sa unang araw ng araling ito na iba-iba man ang anyo ng pamilya, dito unang natututo ang bata ng mga pagpapahalagang nakaiimpluwensya sa kanyang pagkatao. Kung kaya tinatawag natin ang pamilya bilang unang guro ng mga anak. Dahil dito, unang nahuhubog ang ating ugali, pananaw at paraan ng pakikitungo sa kapwa gaya ng paggalang, pagmamahal at pagmamalasakit, pananampalataya at pagiging responsable. Tandaan natin na hindi lahat ng pamilya ay may parehong karanasan. May mga pamilya na buo at masaya, mayroon ding magkakalayo at may iba ring kakaiba ang anyo o sitwasyon. Dahil dito, depende sa uri o konteksto ng pamilya. May mga partikular na karanasan at values na mas lalo pang umiigting at humuhubog sa pagkatao ng bawat isa. Kaya sa susunod na bahagi, titignan natin ang iba't ibang uri ng pamilyang Pilipino at kung ano-ano ang mga pagpapahalagang kanilang naituturo sa kanilang mga anak. Mga konteksto ng pamilya at kanilang impluwensya sa pagpapahalaga. Natutuhan natin sa nakaraang talakayan na sa paglipas ng panahon, nagbabago rin ang itsura at istruktura ng mga pamilya. Narito ang ilang salik sa pagbabago ng istruktura ng pamilyang Pilipino. Una, migration. Ito'y nangangahulugang pangangalakal o pagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming magulang ang napipilitang mangibang bansa upang magtrabaho para matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Pangalawa, pagbabago ng papel ng mga kababaihan. Noon, ang babae ay madalas na inaasahan lamang na manatili sa bahay at mag-alaga ng mga anak. Ngayon, mas maraming kababaihan ang may trabaho, propesyonal, at pantay na katuwang ng kalalakihan. Pangatlo, iba't ibang isyong panlipunan. Kabilang dito ang kahirapan, hiwalayan ng mag-asawa, at teenage pregnancy at pagbabago ng pananaw ng kabataan tungkol sa pamilya. Dumadami ang single-parent families at minsan ay blended families o mga pamilyang muling nabuo dahil sa ikalawang pag-aasawa. Natututo ang pamilya na maging mas matatag, mas flexible at mas bukas sa iba't ibang anyo ng pagmamahalan at pagtutulungan. Ngayon, talakayin na natin ang iba't ibang istruktura ng pamilya. Una, nuklear na pamilya. Ito ay binubuo ng ama, ina, at mga anak. Sila lang ang nakatira sa bahay nila. Ano ang values na natututuhan dito? Kadalasan ay dito natututo ang mga anak ng pagmamahalan at pagkakaisa. Dahil nakikita ng bata kung paano nagmamahalan ng kanilang mga magulang, kaya natututo silang mahalin at respetohin din ang iba. Pangalawa, disiplina at pagiging responsable. Dahil direkta ang paggabay ng magulang, natututo ang anak na sundin ang mga tuntunin at gampanan ang kanyang tungkulin. Halimbawa, kapag lagi nilang sabay-sabay na kinakain ang hapunan, natututo ang bata ng bonding at family time bilang pagpapahalaga. Pangalawa, kapag tinuturuan ng magulang na mag-ayos ng higaan ng bata pagkagising, natututo ang bata ng responsibilidad. Pangalawa naman, pinalawak o extended na pamilya. Ito ay binubuo ng 3 o higit pang henerasyon ng pamilya mula sa lolo't lola, mga magulang, mga anak, at apo sa tuhod. Ano ang mga values na natututuhan dito? Kadalasan ay dito natututo ang bata ng paggalang sa nakatatanda. Natututo ang bata gumamit ng po at opo, magmano at makinig sa payo. Pangalawa,
pagmamalasakit at pagtutulungan. Dahil maraming miyembro ng pamilya na nakatira sa iisang bahay, madalas nagtutulungan sa gawaing bahay o pag-aalaga ng mga bata. Halimbawa, ang bata na lumalaki kasama ang lola ay natututo ng tradisyon at pananampalataya gaya ng pagsisimba tuwing linggo. Dahil ganito ang madalas na nakikita ng mga bata sa mga matatanda o lolo at lola. Pangalawa, kapag ang tito ang nagbabantay kapag busy ang magulang, natututo ang bata ng pakikisama at pasasalamat dahil naiintindihan niya na hindi palaging magulang ang makakasama niya, kaya marunong siyang makibagay at magpasalamat sa malasakit ng ibang kamag-anak. Pangatlo naman ay solo parent family. Isang magulang lang ang gumagabay sa mga anak. Pwedeng nanay lang o tatay lang dahil maaaring namatay na ang isang magulang o di kaya ay nagkahiwalay sila bilang mag-asawa o tinatawag nating broken family. Ano ang values na natututuhan dito? Dahil sa ganitong sitwasyon na hindi kumpleto ang magulang, ang mga bata ay nakararanas ng iba't ibang hamon sa buhay. Halimbawa nito ay pinansyal at emosyonal na stress dahil nga sa nag-iisa ang magulang na nagtataguyod para sa pamilya. Ang bata ay natututo ng katapangan at pagtitiyaga. Nakikita ng bata kung paano nagsisikap ang kanyang magulang kahit mag-isa. Pangalawa, pagpapahalaga sa sakripisyo. Natututo siyang mag-appreciate o magpahalaga ng mga simpleng bagay dahil alam niyang pinaghirapan ito ng kanyang magulang. Halimbawa, ang bata ay natututo ng pagiging independent kapag tinuturuan siyang tumulong sa gawaing bahay dahil nagtatrabaho ang magulang. Isa pang halimbawa, nakikita niya ang sakripisyo ng magulang na mag-overtime kaya natututo siyang magpahalaga sa pagsisikap. Pang-apat, pamilyang may OFW or Overseas Filipino Worker. May mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa. Maaaring parehong nasa abroad ang nanay at tatay kaya mga kamag-anak ang tumatayong tagapag-alaga sa mga anak. O maaari ring tatay o nanay lang ang nasa abroad at ang isang magulang na naiwan dito sa bansa ang kasama ng mga anak. Ano ang values na natututuhan dito? Dahil sa sitwasyong nakikita ng bata, siya ay natututo ng pagsasakripisyo para sa kinabukasan. Naiintindihan ng bata na minsan kailangang lumayo ng magulang para sa ikabubuti ng pamilya. Pangalawa, pagmamahalan kahit may distansya. Natututo siyang panatilihin ang ugnayan sa pamamagitan ng komunikasyon. Halimbawa, natututo ang bata gumamit ng video call para makipag-bonding sa magulang kahit malayo. Kaya lumalalim ang pagpapahalaga sa komunikasyon. Pangalawa, nai-inspire siyang mag-aral ng mabuti bilang kapalit sa hirap ng magulang sa abroad. Panglima, LGBTQ plus family. Binubuo ng magulang na pareho ang kasarian. Parehong kasarian na nagtataguyod ng isang pamilya. Maaari itong kabilang sa extended o blended family, basta't ang pangunahing magulang ay parehong kasarian. Mga halimbawa nito ay dalawang nanay na parehong nag-aalaga sa anak, maaaring anak nila sa adoption o ampon o mula sa dati nilang relasyon. O kaya dalawang tatay na sabay nagtatrabaho at nag-aalaga sa kanilang anak. O isang bata na lumalaki kasama ang kanyang biological mother o tunay na nanay at ang partner ng kanyang nanay o ikinakasama nito ay babae rin o step parent figure. Ano naman ang values na natututuhan dito? Una, pagmamahal at pagtanggap. Natututo ang bata na ang tunay na pamilya ay hindi nakabatay sa kasarian, kundi sa pag-aaruga, pagmamahal at pagkalinga. Isa pa, paggalang sa pagkakaiba.
Natututo ang bata na huwag manghusga ng ibang tao batay sa kanilang kasarian o piniling partner. Ang halimbawa nito, una, natututo siyang pahalagahan ang emosyon at relasyon kaysa sa panlabas na anyo. Pangalawa, kapag tinanong ng bata kung bakit parehong babae ang kanyang magulang at ipinaliwanag sa kanya na ang mahalaga ay ang respeto at pagmamahal, natututo siyang tanggapin ang iba't ibang anyo ng pamilya. Pang-anim, blended family. Pinagsamang pamilya mula sa nakaraang relasyon. Pang-anim, blended family. Pinagsamang pamilya mula sa nakaraang relasyon. Kasamang nakatira sa iisang bahay ang stepmother, hindi mo tunay na nanay, pero partner ng tatay mo. O stepfather, hindi mo tunay na tatay, pero partner ng nanay mo. Mga half-siblings, hindi buong kapatid, dahil kapatid mo lang sa nanay lang o sa tatay lang. Maaring kasama rin dito ang step-siblings. Hindi mo sila totoong kapatid, walang connection sa dugo. Sila ang anak ng mga stepmother or stepfather mo. Ano ang mga values na natututuhan dito? Una, pag-a-adjust at pakikisama. Dahil may bagong miyembro ng pamilya, natututo silang mag-adjust at makibahagi. Pangalawa, pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Nakikita nila na kahit may nakaraan, pwedeng bumuo ng bagong pamilya. Halimbawa, ang bata ay natututo ng pakikisama kapag nakikisundo siya sa kanyang mga step-siblings. Pangalawa, kapag nakikita niyang nagtutulungan ang kanyang mga magulang sa kabila ng nakaraang relasyon, natututo siya ng pagpapatawad. Ngayon na napag-usapan natin ang iba't ibang uri ng pamilya, makikita natin na anuman ang itsura nito, iisa ang mahalagang papel nito. Ang pamilya ang unang nagtuturo sa atin ng mga pagpapahalagang nagsisilbing moral na kompas. Ano ang moral na kompas? Ang moral na kompas ay nagsisilbing gabay sa ating pag-iisip, salita at gawa. Para itong kompas na ginagamit ng mga manlalakbay. Kung ang kompas ay nagtuturo ng direksyon sa daan, isipin ninyo ang isang manlalakbay na nasa gitna ng gubat. Upang hindi maligaw, kailangan niya ng kompas na magsasabi kung saan ang hilaga, timog, silangan at kanluran. Ganito rin tayo sa ating buhay. Ang moral na kompas naman ay nagtuturo kung alin ang tama at mali, mabuti o masama. Araw-araw, kailangan nating gumawa ng mga desisyon. Alin ang tama, alin ang mali, alin ang makabubuti, at alin ang makasasama. Ang ating moral na kompas ang nagtuturo ng tamang direksyon. Ito ang nagsisilbing gabay upang makapamuhay tayo ng may dangal at kabutihan. At saan ito unang nahuhubog? Ito ay unang nahuhubog sa pamilya. Ang pamilya ang unang guro ng ating buhay. Sila ang nagtuturo sa atin kung paano rerespetohin ang nakatatanda, paano mamahalin at kakalingain ang kapatid, at paano manalangin at lumapit sa Diyos. Sa madaling salita, ang mga halimbawang ito ng pagpapahalaga ang bumubuo sa ating moral na kumpas. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng matibay na batayan kung paano kikilos at makikisalamuha sa ibang tao. Buod ng aralin. Masasabi natin na ang pamilya ay hindi lamang tirahan kung saan tayo lumalaki, kundi ito rin ang unang paaralan ng buhay. Sa pamilya natin, unang nabubuo ang ating moral na kompas, isang mahalagang gabay na dala-dala natin kahit saan. Ito ang tumutulong sa atin na makapili ng tama, makaiwas sa mali at maging mabuting tao para sa ating sarili, sa kapwa at sa lipunan.